Ang dating operatiba ng CIA na si John Creasy ay naglakbay patungong Mexico upang makipag-ugnayan muli sa kanyang dating kaibigan na si Paul Rayburn, na ngayon ay namamahala ng isang pribadong kumpanya ng seguridad doon. Batid ni Rayburn ang karanasan ni Creasy pagdating sa trabaho, kaya tinanong niya si Creasy kung bakit naruroon siya, ngunit ang tugon lamang ni Creasy ay nais lamang niyang dalawin ang kanyang matalik na kaibigan. Sa pag-asang makatulong, hinimok ni Rayburn si Creasy na tanggapin ang trabaho bilang isang bodyguard ng mayamang negosyante. Hindi nagtagal ay inalok si Creasy ng posisyon ni Samuel Ramos, isang ehekutibo ng sasakyan sa Mexico City na ang batang anak na babae, si Lupita, ay nangangailangan ng bodyguard upang manatiling balido ang pulisya ng seguro sa pagkidnap ng pamilya. Sa Latin America, may nangyayaring pagkidnap bawat oras, at karamihan sa mga biktima ay hindi nakakauwi, kaya't ang antas na ito ay isang matinding pangangailangan. Ang ina ni Lupita na si Lisa Ramos, ay nakapagtanggal na ng 5 kandidato, ngunit si Samuel ay sabik na panatilihing mababa ang gastos, kaya pinilit si Creasy, na ang mga paghihirap sa alkohol ay nagpapababa sa kanyang kita. Nang makilala ni Lisa si Creasy, pinili niya ito dahil Amerikano ito, ngunit ramdam din niya ang matinding kalungkutan na dala nito sa ilalim ng kanyang matapang na anyo. Nanatiling malayo at tahimik si Creasy, pinapanatiling malayo ang batang si Pita sa kabila ng mga pagtatangka nitong kumonekta sa kanya. Binabatikos siya ng alkoholismo at pagkakasala ng kanyang nakaraang trabaho sa CIA, napadpad siya sa kanyang mga araw na puno ng pagsisisi. Isang nabigong pagtatangka sa pagpapakamatay, ang kanyang baril na hindi pumutok sa mahalagang sandali ay nagtulak sa kanya na harapin ang kawalan sa kanyang buhay. Unti-unti, itinoon niya ang kanyang pansin sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol nito, at isang tunay na ugnayan ang nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Nang mapansin niya na si Pita, isang naghahangad na manlalangoy, ay nagulat sa pagputok ng starter gun habang nasa karera. Siya ang naging coach nito. Sa pamamagitan ng kanyang matyagang gabay, natuto siyang harapin ang tunog ng may kumpiyansa, sumisid ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng eksenang iyon, napagtanto ni Creasy na nagpapatibay sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, at pagtigil sa pag-inom ng alak. Kinabukasan, ang dalawa ay patungo sa paaralan ni Pita, habang nasa sasakyan kapansin-pansin na malapit na sila sa isa't isa, at nagawa ng makipagbiruan ni Creasy kay Pita. Habang naghihintay si Creasy sa labas ng aralin ng bata sa pagtugtog ng piano, nakita niya ang isang kainahinalang sasakyan lula ng mga lalaki na tila nagmamasid, at may masamang binabalak. Hindi nagtagal, 2 opisyal ng Federal Police ang pumasok sa eksena at isinara ang kalye. Batid ni Creasy na may masamang mangyayari, kaya sa sandaling iyon, lumabas si Pita, at agad siyang sinigawan ni Creasy na tumakbo, ngunit natigilan siya sa pagkalito. Nagpaputok si Creasy ng babala sa ere upang maalisto ang bata. Doon na sumiklab ang magulong labanan sa pagitan ng magkabilang panig, nanlaban si Creasy kahit nakahandusay na. Nagawa niyang mapatay ang 3 sa mga umaatake at ikinasugat naman ng isa pa, ngunit maraming beses siyang tinamaan, kaya bumagsak siya na may mga sugat na posibleng ikamamatay niya. Sinubukan ni Pita na puntahan si Creasy, ngunit dinakip siya ng mga natitirang kidnapper at tinaladkad palayo. Nang dumating ang mga awtoridad, sa halip na ituring si Creasy bilang biktima, inaresto nila siya, inakusahan siya ng pagpatay sa mga naka-duty na pulis at ng pakikilahok sa pagdukot kay Pita. Nagkaroon ng press conference ang mga pulis sa media, at isang reporter ang nagtanong kung bakit di umano ang ilan sa mga kaso ng pagdukot ay tila hindi masyadong siniseryoso ng mga pulis, kaya nagdududa si Mariana Guerrero sa investigasyon. Samantala, hawak ni Manzano ang kaso ni Creasy, kaya naman nakilala niya si Mariana, at nag-alok ito ng kanyang serbisyo upang tulungan siya sa pag-imbestiga sa nawawalang si Lupita. Gayunpaman, habang nagpapagaling si Creasy sa ospital, nagdesisyon si Manzano na ilipat si Creasy sa ibang klinik, nang sa ganon ay makaiwas sa posibleng pag-impluwensya ng korap na pulis. Dumating sa bahay ng pamilya Ramos ang opisyal ng Anti-Kidnapping Division na si Victor Fuentes, at pinayuhan si Samuel na di umano magkakaroon ng negosasyon sa pagitan ng pamilyang Ramos at mga kidnapper, kung saan hindi maaaring ibigay ng ganoon lang ang ransom money ng nag-iisa si Samuel,
kailangan di umano hintayin ang kautusan ng mga ito bago gumawa ng hakbang. Ito ay ang pagsunod sa utos ng isang lalaki sa kabilang linya, na inihayag nito ang sistema sa pagdala ng pera sa isang bakanteng garahe, na may nakaparadang puting sasakyan at doon iyon iwanan ni Samuel sa likod ng puting sasakyan. Ngunit may ibang grupo ng mga kriminal ang nakaabang sa lugar at pinaputukan ang kukuha ng pera. Nabigo ang paghulog ng ransom na inayos ng Federal Police nang tambangan ang mga ito ng mga karibal na kriminal. Kaya sa puntong iyon nagalit ang pinuno ng mga kidnapper, ang tinawag nilang The Voice, sa pagkamatay ng kanyang pamangkin sa bigong paghulog. Dahil pinapanagot niya ang mga Ramos, ipinaalam niya sa ina ni Lupita na si Lisa, na si Pita ay mawawala sa kanila ni Samuel magpakailanman bilang paghihiganti. Ginamit ito ni Chrissy upang makipagdigma sa sindikato ng pagkidnap at katiwalian ng pulisya na responsable sa maliwanag na pagkamatay ni Lupita. Maingat na sinimulan ni Chrissy ang kanyang pag-imbestiga, sinusundan ang mga bakas ng mga pahiwatig na naiwan pagkatapos ng pagkidnap. Ang kanyang unang lead ay nagmula mismo kay Lupita, kaya naman pinuntahan niya ang bahay ng mga Ramos, at habang hinahalongkat niya ang silid ng bata, natuklasan niya ang diary ni Lupita, at nakakita ng isang panimula na naglalarawan ng isang kotse na sumunod sa kanila noong isang hapon na iyon. Sapat na ang nakita niya para isulat ang numero ng plaka. Ang nag-iisang detalye na iyon ang nagbigay kay Chrissy ng direksyon, at isang target. Sa nakuhang impormasyon, agad na pinuntahan ni Chrissy ang isang sasakyan na nakasulat sa diary at iyon ang una niyang target, ang lalaki na siyang getaway driver na si George. Isa di umano siyang miyembro ng tinatawag nilang La Hermandad. Isa itong grupo ng mga tiwaling opisyal na nakikinabang sa mga mabibiktima ng pagdukot. Na-corner ni Chrissy ang lalaki, at tinanong ito ng may malamig na kahusayan. Iginiit ng driver na isa lamang siyang upahang katulong, isang maliit na bahagi ng isang mas malaking operasyon, ngunit alam ni Chrissy na hindi dapat maniwala sa kawalang kasalanan sa ganoong antas. Nang makuha na niya ang lahat ng maya-alok ng lalaki, pinatay siya ni Chrissy at nagpatuloy, na nakatuon na sa susunod na kawing sa kadena. Ang kawing na iyon ay isang tagapamagitan na kilala sa mga lansangan bilang si Jersey Boy, ang marangyang may-ari ng isang club. Kilala lamang siya bilang guardian, isang taong naguutos ngunit nanatiling nakatago. Pumasok si Chrissy sa loob ng club, kinaladkad palabas si Jersey Boy mula sa likod ng kanyang musika at mga ilaw, at pinilit siyang magsalita. Isiniwalat ni Jersey Boy na hindi siya ang utak, kundi isa lamang siyang courier at facilitator. Gumawa siya ng isang ATM card, ang kanyang lifeline, na ibinibigay ng isang lalaking tinutukoy lamang bilang The Voice. Ginagamit ang card para mag-withdraw ng $200 kada linggo, sapat lamang para matustusan ang mga gastusin at mapanatili ang lahat sa pila. Sa ilalim ng interogasyon, sa wakas ay natauhan si Jersey Boy. Inamin niya na ang ransom money ay hindi napunta sa dapat nitong puntahan. Isang tiwaling opisyal ng pulisya, si Teniente Victor Fuentes, ang nagnakaw nito noong panahon ng pag-aresto. Hindi lang basta pulis si Fuentes, isa siyang tenyente sa Anti-Kidnapping Division ng Federal Judicial Police, isang lalaking pinagkatiwalaang pigilan ang mga krimeng tulad nito, at ang tunay na may kapangyarihan sa likod ng sindikatong kriminal na kilala bilang La Hermandad. Sunod na hinanap ni Chrissy si Fuentes, eksaktong palabas ito ng pasilidad kaya gumawa ng plano ang ating bida sa pamamagitan ng pag-ukupa sa isang gusali kung saan nakatira ang dalawang matanda. Sinabi niya sa dalawang matanda na meron lamang siyang lulutasin na kaso. Gamit ang kanyang dalang armas, itinutok ni Chrissy sa convoy ni Fuentes at pinasabog ang sasakyan upang makuha niya si Fuentes, at dinala sa isang bahagi ng tulay kung saan hindi sila makikita ng mga humahabol sa kanila. Dahil nawalan ng awtoridad at katapangan, inamin ni Fuentes na nagkamali ang operasyon bago pa man ang pananambang. Sa $10 milyong na ibinayad di umano bilang ransom money, 2.5 milyon lamang ang personal niyang natanggap. Ang natitirang pera di umano ay ninakaw na bago pa man maganap ang pagbagsak ng pera. Isiniwalat din ni Fuentes ang isang huling pagtataksil, si Jordan Calfes, ang abogado ni Samuel at ang lalaking nagrekomenda ng kidnapping insurance noong una, ang siyang nagkarga ng ransom money sa sasakyan ni Samuel. Malinaw ang implikasyon na si Calfes ay hindi kailanman isang abogado lamang. Pumunta si Chrissy sa bahay ni Calfes na umaasang may kasagutan, ngunit sa halip ay nakakita siya ng isang bangkay, at iyon ang katawan ni Calfes na tila pinatahimik bago pa man malaman ni Chrissy ang katotohanan. Gayunpaman,
Habang hinahalongkat ang bahay, natuklasan ni Chrissy ang isang fax na naglalaman ng impormasyon sa bank account. Ito ay ang landas na hindi patungo sa isang hindi kilalang kriminal, kundi pabalik mismo kay Samuel. Dala ang isang huling ebidensya. Humarap si Chrissy kay Mariana upang ibigay ang ATM card na kinuha mula kay Jersey Boy, at inutusan itong subaybayan ang account upang malaman kung sino ang nagdeposito ng pera, at kung sino talaga ang may pakana. Nang kumprontahin ni Chrissy sina Samuel at Lisa, sa wakas ay lumabas ang katotohanan. Isiniwalat ni Samuel na si Calfes ang nagtulak sa kanya para may plano ang pagkidnap, isang kalkuladong hakbang na nilayon upang makuha ang payout ng insurance at mabura ang malalaking utang na minana mula sa bumagsak na imperyo ng sasakyan ng kanyang ama. Ang kabuoang pagnanakaw ay umabot sa $7.5 milyong, nakuha ni Jordan ang $2.5 milyong habang natanggap naman ni Samuel ang natitirang $5 milyong. Pinangakuan sila na hindi masasaktan si Lupita, ngunit nang hindi maganda ang pagkakahulog ng pera, sinisi ni Samuel si Calfes sa tila pagkamatay ng kanyang anak, kaya pinatay niya ito sa galit. Dahil sa hindi alam ni Lisa na may kinalaman si Samuel, galit na sinabihan niya si Chrissy na patayin si Samuel o siya ang magpapakamatay. Kaya iniwan ni Chrissy kay Samuel ang isang baril at ang bala na dati niyang balak gamitin sa pagpapakamatay. Dahil sa pagsisisi, kinuha ni Samuel ang baril at binaril ang sarili. Samantala ayon sa pag-imbestiga ni Manzano, pumasok ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Aurelio at natuklasan ang isang litrato ni The Voice. Lumalabas na ang pangalan nito ay si Daniel Sanchez. Ang card ay pagmamay-ari ng asawa ni Daniel na si Maria Rosa Sanchez, at nakaugnay sa address ng kanyang kapatid na si Aurelio. Agad itong ipinaalam ni Mariana kay Chrissy, na ang ATM card na nabawi niya ay nakatali sa isang lalaki sa gilid ng lungsod. Binanggit ni Guerrero ang kwento sa kanyang dyaryo, at kinilala ang pinuno bilang si Daniel Sanchez. Sa puntong iyon, kumasa ng pag-atake si Chrissy sa bahay ni Aurelio at sapilitang binihag ito, kahit natamaan si Chrissy sa dibdib. Pagkatapos ay tinawagan niya si Daniel, nagbanta na papatayin ang pamilya nito maliban kung sumuko ito. Gayunpaman, isiniwalat ni Daniel na buhay pa si Pita, at inalok na ipagpalit ito sa kanyang kapatid at sa kanya. Pumayag si Chrissy. Pagdating sa tagpuan ng overpass at nakita si Pita, tinawid niya ito nang naglalakad, nakasalubong niya ito sa gitna. Nagpaalam siya, tiniyak sa kanya na mahal niya ito bago ipinadala kay Lisa. Sumakay sina Chrissy at Aurelio sa kotse ni Daniel, ngunit binawian siya ng buhay habang dinadala sa sasakyan. Samantala, natunton ni Manzano si Daniel at pinatay siya, na sinasabi sa opisyal na ulat na namatay si Daniel habang inaaresto.